So good government or good governance is management of government that is free from abuse of power and corruption. Ito na. So good governance aims to minimize corruption. So according to the UNDP or the United Nations Development Program, there are 8 core characteristics or elements of good governance. So isa-isahin natin. Number 1, participation. So everyone is free to voice their opinions through institutions or representations. So lahat po ang mga tao pwedeng mag-participate. So usually, pwede po tayong mag-participate through elections, di po ba? So titingnan natin na yung mga binoboto natin, nire-represent kung ano din ang pakiramdam natin sa mga bagay-bagay. Okay? So ito po yung tinatawag na indirect. Yung direct naman po, ito po yung pwede kang mag-participate sa mga town hall meetings, pumunta ka mismo doon para sa mga committee hearings, pwede yun yung mga direct. So, yan po ang participation. The second is the rule of law. Ito yung legal framework in the country which must be enforced impartially. So, especially concerning human rights law. So, wala tayong kinikilingan. Although, kuminsan sabi natin, bakit ang nahuhuli lang natin ay yung mga maliliit na isda, pero hindi po yung malalaking isda. So, importante po yung rule of law kasi sinusunod po lahat ng mga tao yung batas at nag-apply po sa lahat. Hindi po tayo namimili lang and it provides also stability sa gobyerno natin. Ang third ay transparency. So, sinasabi natin, very transparent ako ganyan. Ibig sabihin nun, pinapakita po natin lahat kung ano pang nangyayari mga policy, pinapaalam natin sa mga tao. In fact, yung mga offices po ng gobyerno, usually, di ba, inayos nila para mga salamin daw lahat yan, glass, para walang tinatago. Kasi di po ba, lagi sinasabi na may under the table transaction. Tinatago yun sa ilalim ng table. Pero sa pagiging transparent po, pinapakita niyo po sa lahat ng mga tao. Lalo na po sa mga policies, especially yung mga affected sectors, pinapaalam din po talaga natin sa kanila na ito po yung mga policy natin para kailangan maintindihan ng mga tao. So ito halimbawa, kailangan natin mag-import ng bigas. Kailangan sabihin po natin sa mga tao na mag-i-import po tayo ng bigas kasi wala po tayong bigas. Kulang po tayo sa bigas. Ganun po yung pagiging transparent ng gobyerno. Ang number 4 ay responsiveness. So, yung institutions and processes to serve all stakeholders within a reasonable time. So, sa gobyerno po, may sinasabi po tayo na dapat within a certain period of time, mag-respond po tayo sa mga kailangan ng mga tao. Hindi po natin pinapatagal-tagal yun. Kasi pag pinapatagal, ibig sabihin, nangihingi ka ba ng pabor, kaya pinapatagal mo yung transaction. Dapat nag-respond ka. In fact, di ba meron tayong no noon break policy pa nga na ina-adapt ng ibang opisina, lalo na sa mga frontliners, kasi kailangan mas tugunan po natin yung pangailangan ng mga tao. So, no noon break policy para tuloy-tuloy po lang yung serbisyo, di po ba? So, hindi po natin pa naghihintay ang mga tao o ang mga public sector natin, o publiko.